Yo, what out sa inyo dyan guys? Tara pag-usapan natin itong mga ilang araw pa lang po nakalipas, no? March 28, meron pong ilang mga Pilipino sa Qatar ang inaresto dahil ito po ay nagsagawa ng unauthorized political protest, no? At yan po yung pag-uusapan natin, no? Sa video po na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po nating parating. At tara, umpisahan na po natin to. Let's go. Yon, tara nga guys, pag-usapan natin. Sabi po dito sa balita ay naaresto at nadetine ang ilang mga Pilipino sa Qatar March 28 matapos magsagawa ng umano'y hindi otorisadong political protest. Ayon sa pahayag na inilabas ng Philippine Embassy sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng consular assistance o tulong sa mga Pilipinong naroroon. So yan po yung panoorin po muna natin bago po tayo magbigay ng opinion. Let's go! Naaresto at nadetine ang ilang mga Pilipino sa Qatar kahapon, March 28, matapos magsagawa ng umano'y hindi otorisadong political protest. Ayon sa pahayag na inilabas ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng consular assistance o tulong sa mga Pilipinong naroroon. Mariin namang nagpaalaala ang Embahada sa lahat ng Pilipino na nasa Qatar na tumalima sa mga alituntunin at patakaran sa naturang bansa pagdating sa pagdadaos ng mga pagpupulong at kilos protesta na may kinalaman sa politika. Alright mga tol, yan po yung balita, no? Na kung saan hindi po dumaan sa proseso ang kanilang pagrarally, no? Sila po'y inaresto. Sabi po dito sa comment section, no? Isipin muna pamilya, alam naman na wala sa sariling bansa at ano dahilan kung bakit at para saan ang ipinunta diyan. Lagi ang pagsisisi nasa uli. God bless po sa lahat ng overseas workers. Stay safe always. Stay safe always. Ang tunay na kalayaan ay hindi nasusukat sa kung sino ang namumuno, kundi sa kakayanan nating baguhin ang ating sariling landas. Okay, so maganda yung komento ni Kuya dito, no? So hindi sukatan kung sino yung leader, sino yung presidente, kundi ikaw na tao, binigyan ka ng Diyos na ng pagkakataon, ng kakayanan na baguhin mo, magdesisyon ka kung ano yung mga gagawin mo. Especially katulad po dito sa pangyayari po na ito, no? Sabi nga po sa ibang mga video, wait lang may nakalagay dito, bago lang yata to, no? Na mamaya play natin tong balita dito, no? Hinutab lang po muna natin. Anyway, dito po sa balita po na to ay makikita po natin kung isi-search po ninyo yung mga inaresto sa Qatar, ay sabi po ng iba, ito po ay mga pro Duterte, no? Mga rallyista. Sila lang naman yung kasalukuyan na mga Pilipino, marami na nagrarally against sa ating administrasyon, sa gobyerno ng ating bansa ngayon. Para sa akin, ile-label ko silang mga anti-government if I'm not mistaken, kasi sila po'y galit sa administrasyon, sa ating gobyerno ngayon. Diba nakaraang binalag po natin yung ibang mga rallyista, yan po yung kanilang mga ekspresyon ng kanilang mga pananalita. Galit sila sa gobyerno dahil dinampot ang ating dating Pangulo. Well anyway, dito po ang tugon po ng Marcos administration o kasalukuyang administrasyon po ng ating bansa ay ito, no? Play natin. Manila Bulletin po ito, no? Nitong weekend, mayroon pong mga Filipinos
na nakulong sa Qatar dahil daw po doon sa ginawang kilos protesta in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Confirm po ano natin. po ang tulong? Na-confirm po natin. Na-confirm na po natin na mga pro Duterte po ito. No? So, confirm po dito sa video po na ito. Okay, patuloy po natin panoorin. Yusek, ditong weekend, mayroon pong mga Filipinos na nakulong sa Qatar dahil daw po doon sa ginawang kilos protesta in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na maipagkakaloob ng gobyerno, kung meron man, anong plano para sila po ay matulungan na ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? Nung araw po na ito ay napabalita, agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attaché, isa din pong lawyer para po malaman at mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating kababayan sa nasabing bansa. So, hindi naman po sila pababayaan Ay, na makulong, ma'am? Ay, hindi po. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Apo. Ayan po, no? Bago po tayo magtapos, no, sa balita po na pinanood po natin, nakikita po natin na ang ating gobyerno ay tutulong pa rin po. Kahit na alam natin na anti-government na ang datingan, ang galawan eh. Tila, no? Parang ganun na. Kasi kanilang mga mensahe eh matitindi, no? Puro pagkontra, pagbatikos po sa ating kasalukuyan na Pangulo. Kaya sabi po dito sa comment section, no, sabi wag nang tulungan yan. Sabi ng isa, swerte nyo naman, mabait si President Ferdinand R. Marcos Jr. Mabuhay po kayo, mataas respeto ko sa iyo, President. Dahil dyan, kahit binabastos ka ng mga OFW na nahuli, ay tutulungan pa ninyo. Saludo ako sa inyo. Okay, so ayan po yung realidad ng balita po na ito, na kung saan kahit na, 'di ba, tayo lagi po natin binabanggit, hindi po tayo pro BBM, hindi tayo pro Duterte o panatiko ng kung sino man mga politiko. Gusto natin lumagay sa katwiran. Kung sino yung nasa katwiran, suportahan natin kung tama yung sinasabi, regardless kung sino sila. Parang sinabi lang po dito, no, na ang ating gobyerno po ay naniniwala ko, no, sa tulong pa rin po naman ng Diyos yan, bakit nakakagawa na mabuti ang mga tao. Pero ngayon, no, sa gobyerno po natin, sinisikap po nilang gawin yung makatwiran. At dito sa parte na to, particularly, makatwiran po yung kanilang pahayag ng ating gobyerno. Alinsunod dito sa pinag-uusapan na pagkaka-aresto nitong mga anti-Marcos, mga pro-Duterte. No? Kasi pag pro-Duterte, anti-Marcos yan. Tama? Na kahit sila po ay panay-banat, kontra, tawag ng bangag sa kasalukuyang presidente ng bansa, eh tutulungan pa rin po sila. Walang pinipili kung kulay man, anumang kulay mo, ano ka man, basta ikaw ay Pilipino, ikaw ay sa embahada ng ating bansa, ay tutulungan ka. Ganun po dapat ang ating pananaw. Sino man tao, no, nangangailangan ng tulong-tulungan po natin, ipaunawa po natin dun, especially sa mga nagrarally, kung ano yung ginagawa nila. Ito po yung pagtulong nila sa kalabang bansa. Pag ikaw ay tumutulong ngayon, ikaw po ay pro Duterte, ibig sabihin, no, hindi natin lalahat-lahatin, marami dyan wala pang unawa. Ang sinusuportahan mo kapag ikaw ay pro Duterte, kadalasan po ay China, no? Communist Party, komunista. Sinusuportahan nyo, ibig sabihin yung pagdodomina ng China. Kasi itong mga Duterte, no, lahat naman po tayo halos mga Pilipino ay binoto si Duterte, sinuportahan natin, pero hindi po siya hanggang ngayon nagpakita ng talagang pagtuligsa
pagkundina sa ginagawa po ng China na pang-aabuso sa kapangyarihan nito. Kung saan dinominahan niya yung malaking parte ng dagat, kung saan dapat lahat ng claimant pag-uusapan na ito ay pagkakasunduan, hindi yung dodominahan mo na ikaw ay umimbento ng 9-dash line ba? Tama ba? Pero bakit kayo ino-open ang lahat ng bagay na yan? Lahat po yan related sa mga rally po ninyo. Hindi kayo nagiging fair sa ating bansa. Hindi ninyo sinusuportahan ng ating gobyerno, tinutuligsan ninyo, nagkakaroon kayo ng unfair na pagtingin sa pangangailangan. Tinitignan ninyo yung pangangailangan ng ating dating Pangulo, which is binigay naman ng gobyerno natin. Siya po ay nililiti sa tamang proseso. At kayo ay gusto ninyong puwersahin, diktahan ang kasalukuyan po nating gobyerno kung ano ang gagawin nito. Ikaw, anong masasabi mo sa usapin nito na bagamat nahuli po yung mga anti-Marcoses, anti-government, ako lang po nagsabi, no? Anti-government po sila para sa akin kasi galit sila sa kasalukuyang gobyerno at administrasyon na pinamumunuan ni Marcos. Anong masasabi niyo? Nahuli po itong mga ito. Sabi nung iba, wag tulungan. Sabi naman, ay tulungan pa rin. Pilipino pa rin. Anong masasabi mo? Ako po naniniwala, mabuti po yung tulungan pa rin po sila. Dahil marami po sa ating mga kababayan na corrupt lang ang kanilang isipan, na nahawa dun sa mga suwestyon, sa mga kaisipan po, plataforma po na inilatag sa kanila na hindi nila alam. Yun ay pagsuporta sa kalikuan ng bansang China, kalikuan sa mga pagiging panatiko ng mga partikular na politiko. Pero ngayon, bago tayong paalam, comment down below ano masasabi mo sa pagkakareso sa kanila at tinutulungan pa rin sila ng gobyerno. Pag-usapan natin yan sa comment section. And see you ulit sa susunod na video. Pero bago magpaalam, please huwag niyo kalimutang pindutin yung subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.